Magandang araw mga kakambing. May bagong dating po tayo dito ang dalawa. Yan po, at ito po kahapon lang po sila dumating. Exchange po ito kay Twilight, yung na-injured. So, ano nila ngayon, adjustment day. Okay naman ito. Maganda po, malakas po sila sa kainan. Pero yung si Black, nagtataiyan kanina. Pero pinakain na po natin ng dahon ng langka. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Kaya yan, puspusan na naman yung kain niya. Kanina parang walang ganang kumain dahil sa sobrang stress sa travel nila. Halos 100 kilometers yung pinanggalingan nila. Nasa adjustment period sila ngayon. Kahapon ng hapon sila dumating. Ngayong umaga ito na sila. Itong white, expected natin ay nasampahan po siya bago nakarating dito. Kasi kahapon ng hapon hanggang kaninang umaga, nakita ko po na may lumalabas na puti-puti sa kanyang ari. Ibig sabihin po ay naglandian doon at nasampahan. So hindi natin alam, hindi natin pwedeng purgahin. Kasi baka maano siya, mabuntis siya, sayang naman pag kinurga natin. Ito naman, hindi natin alam kung mayroon na itong mga 4 months old. Pero more on bower po yung kanilang lahi. Pero buwang po sila, dalawa buwang. Kaya po noon, mahaba yung katawan, pero bilugin. Structure po ng anglo yung katawan sa haba, pero yung paglaki ng katawan ay structure po ng bower. Kaya maganda po yung tawag doon, design ng kanyang katawan. Kaya rin po itong isang itim, pasukin natin sa loob ng fence para mas malapit po tayo sa kanila. Kung kaproblema sa kain, dito lang yan po sa loob ng fencing, sa ilalim dito ng house. Dito yan sa loob ng fencing, pero kahit ano po dito yung ibibigay, kain ng kain. Sa makakatuwid nga po, mayroon tayong dyang isang vines na hindi basta-basta kinakain ng ibang kambing, pero ito kaya niyang kainin. Yung term sa amin, alupidan, ginagamit yan minsan na pampaasim sa mga niluluto. Yung dahon hindi kinakain ng kambing dito dahil maasim, pero siya kaya niyang kainin. Ito namang black, grabe yung appetite diri sa kain. Kanina parang walang gana, pero nung nag-uumpisa siyang kumain dito sa ilalim, hanggang ngayon mag 2 hours na walang tigil yung kanyang kain. Kaya nagpapahiwatig na malakas yung kanyang appetite sa kain. Walang problema sa kain. Kaya naman tingnan nyo yung katawan niya, nagsashine yung black niya. Black siya pero nagsashine yung kanyang hair. Kasi nga po mataba po siya. Kaya po yan, matamba rin po siya. Maganda ng hugis ng katawan nito meat na meat yung katawan Pero sana ay tuloy-tuloy itong buntis para po excuse me. Paging isa po sa pagkukunan natin ng mga sunod na mga lahi ng ating mga kambing dito. Dahil po gradually ay pini-phase out natin yung ibang mga native natin dito na hindi maganda mag-alaga ng mga anak, yon, o hindi maganda sa structure ng katawan. Inuunti natin pinapataba natin nilalabas dito para po mapalitan lang ng hybrid na ito. Ito po ay F1, pero sabi ko nga parang mas mataas pa sa F1. At yan po ay F2, yung white na yan, pero may dugo po yung more siya sa bower dahil sa kulay niya, at parang may dugo rin siya sa dapol dahil sa kanyang brown din sa likod niya, sa mga bimpi niya na parang medyo bilog sana yan po. Pero sa ilalim ng tiyan niya mayroong round. Sa ilalim po sa tiyan mayroong round brown dyan. So sabi may breed ng dapol ito. Kaya rin isang brown dati. So ngayon ay 11:30. Malapit ng mag noon time. Kahit na medyo mainit yung panahon dito, ayan. Wala po silang tigil sa kain, kaya maaga po silang nabusog. So pasalamat tayo pag ganyan po yung appetite ng ating kambing, kahit na stress masyado pa. Yung itim masyadong stress kaya nagtatae.
sobrang mainit kasi kahapon. Nang i-travel sila, 2 PM umalis, dumating sa amin dito mga 5 past na. So, dahil sa sobrang stress, ayan po. Pero gradually nakakabawi na po siya sa kanyang stress. Di ko alam kung ano yung papangalan ng tatay dito eh. Sa kanya po ito eh. In exchange po ito sa na-injured natin na si Twilight. Yan. Dahil malaking kambing si Twilight, pinalitan itong medyo maliit kaya naging dalawa po. Eh, okay lang naman. At least wala na kaming arugahing mayroong injury. Mahirap pag may injury yung mga kambing eh. Maraming gamot yung binigay natin, hindi tayo naglagay ng injectable. Kasi nga po baka kakatayin. Sayang pag na-injectan po natin ng mga matataas klase ng mga antibiotics. Ayan. Dugtungan natin ng ibang video mamaya tungkol po sa mga pagkakambing dito. Ito po, welcome natin itong bago. Dalawang bowang goats na naman po. Agri, tatanungin natin. Sir Agri, ano kaya masasabi mo tungkol sa bagong dating nating bower goats? Sabi, mukha naman silang kambing. Mukha silang kambing Kala ko nga mukhang tao eh. Pero talagang mukhang kambing yon. Lakas naman kumain. Malakas. Sa palagay mo magiging maganda silang material na padamihin? Depende. Depende. Tingnan natin sa curve. Hindi, tingnan natin sa curve. Depende daw. Kung si Ma'am Che, anong masasabi mo, Ma'am? Ano kaya yung future ng dalawang yan? Mas maganda siguro yan pag bigay mo sa kanya. Pag binigay mo sa akin yan, sigurado yung dadami. Ganun. Ganun, sir. Pag ibibigay kay Ma'am Che yan, dadami yung kambing. Sa farm niya, maganda yan doon. Pero pag dito, hindi sigurado. Pag dito sa farm ko, hindi sigurado. Pero pag sa farm niya, sigurado. Bakit naman kaya, Ma'am, na sigurado pag nasa farm mo? Ay, syempre, madami sila doon, no? Ay, madami sila doon, saka maraming pagkain doon. Nako. At saka mayroong silang maming mag-aalaga. Nako. Oo. Yun po. Si Ma'am Che po kasi may bago rin siyang dating. Magwa 1 week na ngayong araw, no? 3 yun nung last week, 3 bowang na rin. Pero more on bower. So yun po yung mga nasasabi ng ating mga semi-expert lang muna sa pagkakambing. Kasi si Sir 1 year pa lang siya sa pagkakambing. Si Ma'am Chi ay 5 years na. So kahit na tinanong ko itong may experience ng 1 year, pa-confirm natin sa 5 years experience. Kasi iba kasi yung experience, Sir, experience is the best teacher. Ayan. Kaya pagkatapos magkape-kape, yan yung ginagawa namin dito. Usapang kambing. Kasi mga mukha namin, puro na kambing eh. Masarap siguro yung karne niya kasi mataba. Hindi. Kakarnihin na lang. Ano lasa ng karne ng kambing, sir? Parang kambing din? Lasang baka. Lasang baka. Ayun. Lasang baka daw. Hindi sigurado. Hindi sigurado eh. Ito po. Baka nga Hindi daw sigurado kaya baka lasang baka. Ayan po. Malakas pala talagang kumain ito. Kaya walang problema ito. Hindi tayo mahirapan ito sa pag-aalaga mga kakambing pag ganito yung kanilang karakter dito. Pagdating dito sa ating farm. Ito po. Kaya tatay din itong dalawa na ito. Recovered na po talaga. Kasi magti 3 weeks na yan dito. Ito yung dating na pink eyes. Na-confine po natin yan ng 4 hanggang 5 araw sa loob ng fence po. Hindi sa fence lang, sa housing talaga. Feeder lang talaga, pero malakas po ito kasi sa kainan, sa kumpay. Kaya ito, pinakawalan na natin talagang fully recovered na po yung kanyang mata. Wala na pong pink eyes. Ano yung ginamot natin? Eye drops po, galing kay Ma'am Che. Malakas pala yung eye drops ni Ma'am Che. Kaya ito, gumaling itong natin. Sodium, Sodium Hindi ko alam kung basta sodium kasi para sa bagong laser ang mata. Akala ko Princess and Freyon, pandesal yun. Malakas pala yung gamot sa sa pink eyes. Maganda. Akin nga lang mga ilang 3 days lang. 3 days lang na agad na clear agad. Parang salt. Parang salt siya na asin. Parang salt siya, asin siya. Salt na asin. Ayun yun. Kaya malat yun kasi parang salt na asin eh. Ganun ba yun? Very expensive yun, very expensive. Very expensive na gamot sa 600 ata ang isa nun. Ang ganon? Sobrang mahal naman pala yung na eye drop sa kambing. Asin lang pala sa sa asin
asinan lang pala. Sa asinan ng galing. Yan po. Fully recovered na po siya. Sa asinan lang pala galing. Itong si 056 po. Yan. At ito ay in-expect natin na mabubuntis na rin kasi nga po ay nasampahan po ito bago dumating dito. Mga kakambing. So, yan po. Ito ay kasama sa bahay dito pumasok. Ito. At saka yun, si Sky. 3 weeks ago po. Mga kakambing. O, sige. Kasi yung ginamot po sa kanya ay dating gamot na rin ng mata ng tao. Kasi sabi ng ibang naming mga vet dito, yung pwedeng igamot sa mata ng tao, pwede na rin daw sa kambing, gaya ng mga bison. So, ayun. Pag nabulag yung tao, pwede Oh. palitan ng mata ng kambing. Ano sir? Ano sir? Ibig sabihin ng gamot sa mata ng tao, pwede sa kambing. Oo. Pag nabulag yung tao, pwedeng palitan ng mata ng tao ng mata ng kambing. Ah, ganun? Pwede. Oo, pero nakakita ka na ng tao na yung mata niya ay mata ng kambing? Marami. Marami, kaya nino. Marami pa akong naisip. Wala ka pa naisip. Marami. Marami, kasi sobrang marami kayo, kasi kaya nawala nang naisip. Ewan ko lang mga kakambing kayo ng bahala, ito usapang kalokohan lang, pero baka mayroon nga pwede talagang mapalitan ng mata ng kambing yung mata ng tao. Ano kaya itsura? Palagay mo sir, pag yung mata ng tao napalitan ng mata ng kambing, ano kaya mukha nun? May night vision. Night vision. Nakakita yung kambing sa gabi, yung tao hindi. Ay, okay pala ma'am Chi. Pag napalitan yung, kunwari, yung isang mata ng tao, napalitan ng isang mata ng kambing, mayroong night vision. Kuha tayo yan. Palitan natin, mata natin ang night vision. Ah, ganon. Palitan na. Sabi yung hayop nakakita sa gabi. Oo, ganun ko. Okay, sir. Iba talaga itong humor ni Sir Agri, ano. Kaya kayo na lang bahala dyan, mga ka-agri, mga kakambing. Maraming salamat. Hanggang dito na lang kasi baka mamaya mapunta sa walang kabuluhang pag-iisip, mga pag-uusapan na ito. Maraming salamat once again.